Magandang araw mga manonood. Sa palabas na ito, ikukwento ko ang tungkol sa isang natatanging magaan na motorsiklo mula Alemanya matapos ang digmaan. Ang pangalan nito ay IMI R100. Sa unang tingin, isa lang itong magaan na 100 kubikong 2-stroke na motorsiklo. Ang ganitong magaan at murang sasakyan ay hinanap sa Alemanya noong ikalawang kalahati ng dekada 40 pati sa iba pang bansa sa Europa. Ito ay dahil abot kaya ang magagaan na motorsiklo noon. Kaya karamihan walang pera para sa maseryosong sasakyan. Namumukot tangi ang IMI R sa ibang sasakyan sa klase nito dahil sa mga kakaibang technical na solusyon. Pag-uusapan ko ngayon ang mga technical na solusyong yon at ang kasaysayan ng motorsiklong ito. Nasa Crash Moto Channel kayo. Enjoy panonood! Gaya ng nabanggit ko, kailangan ng mga tao sa Europa matapos ang digmaan, kabilang ang Alemanya, ng sasakyan, pero limitado noon ang kanilang pinansyal na kalagayan. Pinakasimple ang bisikleta bilang solusyon. Medyo mas mahal, pero nananatiling abot kayang option noon ang magaan at murang motorsiklo na may maliit na makina. Maraming inhinyero at taga-disenyo noon ang nakaalam kung ano ang kailangan ng masa at anong sasakyan ang pwedeng pagkakitaan ng kumpanya. Isa sa mga ganong ininyero ay si Norbert Riedel. Si Riedel ay ipinanganap noong 1912 at 12 sa Jägerndorf, Sudetenland, Austria-Hungary. Noong kabataan niya, nag-aral siya ng mekanismo at mekanikal na inhinyerya. Noong dekada 30, una siyang nagtrabaho sa ARDI at kalaunan sa Victoria Work na parehong gumagawa ng motorsiklo. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, gumawa si Norbert ng starter engine na tinawag na starter ni Riedel para sa mga power unit ng unang German na mga eroplanong pandigma na may jet engine. Ang starter system ay may 2-stroke na boxer engine na may lakas na nasa 10 kabayo. Maiksi ang stroke ng makina, 70 mm ang diameter ng silindro, 35 ang stroke ng piston. Ginawa ito upang magkasya ito sa mga hub ng turbo compressor. Ang mga makina ay ginawa sa pabrika ng Victoria Works sa Nuremberg. Ginamit ang mga ito bilang mga starter sa mga eroplano tulad ng Junkers Yuma 004 at BMW 003. Pagkatapos ng digmaan, hindi na ipinagpatuloy ni Riedel ang paggawa ng kagamitang militar. Ngunit naging interesado ang mga Amerikano sa kanyang starter para sa jet aviation. Sinusuportahan si Norbert ng Administrasyong Okupasyon ng Estados Unidos, binigyan siya ng pasilidad, kagamitan at pondo. Si Riedel ay gustong gumawa ng motorsiklo na siya mismo ang nagdisenyo. May karanasan na siya rito at hindi siya pinigilan ng administrasyon. Pagsapit ng taong 1947, natapos ni Norbert ang pagdidisenyo ng sarili niyang motorsiklo at nasubukan na ang mga prototype. Maaari nang simulan ang maramihang produksyon. Sa parehong taon, ayon sa ibang datos, noong 48, itinatag niya ang kumpanyang Riedel Motoren AG sa Immenstadt kung saan inilipat niya ang mga pasilidad ng produksyon mula sa bayan ng Mugendorf. Suportado ng lokal na pamahalaan si Riedel para mabigyan ng trabaho ang mga lokal na dating nasa industriya ng abyasyon. Ang unang prototype ay tinawag na Riedel R100, habang ang mga modelong pangserye ay tinawag na IMI R100. May iba't ibang opinyon sa pinagmulan nito, ngunit karaniwang tinatanggap na pinaikling anyo ito ng Immenstadt. Ang IME ay nangangahulugang bubuyog. Sa logo ng motorsiklo, may bubuyog na may mga gulong. At may ilang mga mahilig sa motorsiklo na nagsasabi na ang pangalan ay nagmula mismo sa motorsiklo na kahawig ng bubuyog o mula sa tunog ng 2-stroke na makina na parang ugong ng bubuyog. Go ahead. Ang ideya ni Riedel ay gumawa ng magaan at madaling gawin na motorsiklo, pero dapat tandaan na nangyari ito sa natalo at halos wasak na Alemanya. Maraming pabrika ang naapektuhan, kaya naapektuhan din ang itsura ng mga makina. Malaki ang kakulangan sa steel materials dahil napinsala ng pambubumba ng Royal Air Force ang lahat ng steel mill sa kanlurang Alemanya. Si Riedel ay nakaisip ng malihaing solusyon sa problema. Ang mga bahagi ng chassis ng motorsiklo na IMI R100 ay ginawa mula sa iisang uri ng tubo. Ito ay tubo na may diametro na 40 mm.
Mula rito, ginawa ang tinidor, ang backbone frame at ang swing arm na nagsisilbi ring tambutso at ang steering column. Pero ang paggamit ng maraming tubo para sa isang piraso ng makina ay isang hindi katanggap-tanggap na luho. Kaya naman nagtipid si Norbert sa tinidor at swing arm. Sa Arsto, kalahati lang ng tinidor at swing arm ang ginamit. Ang isang panig na tinidor ay may parallelogram na disenyo at spring shock absorber. Ang swing arm na nagsisilbi ring tambutso kasama ang matibay na nakakabit na makina at transmisyon ay umiikot sa isang axis at suportado ng mono shock absorber. Ang fender at mga bahagi ng pagkakabit nito ay pinalakas pa upang makabuo ng buo at matibay na estruktura ng swing arm. Ang backbone frame ay ginawa rin mula sa tubong may diametrong 40 mm. Ang ime ay kakaibang tingnan habang umaandar, tumatalo ng makina kasabay ng likurang suspensyon. Interesante yung makina at transmisyon na magkasama sa isang block. Una sa lahat, ang itsura nito. Ang motor ay may kakaibang hugis-itlog. Ang disenyo ay ginaya sa itsura ng motorsiklo. Ito ay isang dalawang stroke na isang silindrong makina na may kapasidad na 79 na sentimetro kubiko na may pinakamataas na lakas na 4.5 kabayo. Impresibo ang taglay nitong lakas nung panahong iyon. Ang karaniwang lakas ng mga motorsiklo noon na may 100 kubiko ay nasa pagitan ng 2.5 hanggang 3 kabayo. Bukod sa natatanging itsura, may iba pang kawili-wiling solusyon ang makina at transmisyon. Ang crankshaft ay nakasandal lang sa isang bearing para rin makatipid at mapamura ang paggawa. Hindi pantay ang hugis nito, may isang gilid lang na nakakabit ang connecting rod journal at may counterweight. Ang ulo ng silindro at silindro ay iisa at inihulma mula sa aluminyo na bumabalot sa cast iron liner. Ang transmisyon ay may 3 bilis, ngunit walang neutral. Ginawa ito para makatipid sa materyales. Ang pagpalit ng gear ay sa kaliwang hawakan ng manibela. Ang unang gear ay nasa gitna ng pattern, ang ikalawa ay mas mababa at ang ikatlo ay mas mataas. Pinapayagan ng clutch mechanism na malak ito sa bukas na posisyon, parang nasa neutral. Para sa mas malinis na itsura, itinago ang carburetor sa ilalim ng bilog na kromadong kanang takip ng makina. Napagpapalit ang mga gulong ng motorsiklo. Sa unang taon ng serye ng produksyon noong 48, 80 piraso lang ng IMMER 100 ang nagawa, pero simula pa lang iyon ng produksyon. Sumikat ito sa motorsport dahil sa magaang timbang, malakas na makina at mahabang travel ng suspensyon. Ang mga motorsiklong IMMER 100 ay matagumpay na sumali sa mga karera, sa kalsada at off-road. Sinasabing ang elegante at 2-stroke na motorsiklo ay umaabot ng hanggang 80 km kada oras at mahusay ang performance ng suspension sa mga lubak. Nakilala ang IMME bilang mabilis at maasahang makina. Ito, kasama ng mahusay na marketing at mababang presyo, ang nagresulta sa mataas na benta. Ang pangunahing IMME model ay nakakahalaga ng 700 at 75 German marks, walang kasamang baterya, speedometer at center stand. Ang passenger seat at ekstrang gulong na nakakabit sa tabi ng likurang gulong ay opsyonal at may hiwalay na bayad. Sa simula, lahat ng IMME ay pininturahan ng kulay oksido pula. Noong 1950, lumabas ang mas kumpletong bersyon na export na nakakahalaga ng 850 German marks na may kasamang baterya, electric na bisina, center stand, speedometer, mas komportableng upuan, kromadong pato ng ilang bahagi at pagpipilian ng mga kulay kabilang ang berde at makintab na itim. Noong 1950 lumaki ang produksyon hanggang 1,000 unit bawat buwan at pagsapit ng taglagas ng taon na yon, 10,000 MER 100 ang naibenta. Ang tubo mula sa medyo murang R100 ay maliit lamang at umaasa si Riedel na mababawi niya ang kakulangan sa kita sa pamamagitan ng malaking dami ng produksyon. Ang power unit ng R100 ay naibenta rin sa kumpanyang Fritz Fend para sa ikatlong henerasyon ng Fitzer, isang 3 gulong na microcar na ibinebenta bilang sasakyan para sa may kapansanan. Gayunpaman, nagsimulang magkaroon ng mga problema ang motorsiklo ni Norbert Riedel. Karaniwan ang mga problema sa crankshaft, partikular sa nag-iisang bearing, pati na rin sa overrunning clutch ng kickstarter. Naayos ni Riedel ang problemang ito mula bersyon D, gamit ang karaniwang crankshaft na may 2 bearing.
Gayunpaman, hindi sapat ang kita mula sa benta para matakpan ang gastos sa warranty service at sa pagtatapos ng taong 1,950 na lugi ang Riedel AG na may utang na isa at isang kapat na milyong German marks. Nakapagdisenyo noon si Riedel ng 3 prototype ng IMME na may 2 silindrong inline, 2 stroke, 100 at 50cc na makinang hugis itlog. Kung walang problema sa unang produkto ng kumpanya o mas maraming pera si Norbert, baka iba ang naging takbo ng kasaysayan ng kumpanya. Si Fritz Philips na may mataas na posisyon sa Riedel AG ang nagtatag ng kumpanyang Zweirad Motoren und Getriebe GmbH CMG para sa pagbibigay ng mga pyesa at pagkukumpuni ng mga motorsiklong IMME. Nagpasimula rin ang CMG ng produksyon ng IMME na may 2 silindrong inline na 2 stroke na makina na may kapasidad na 175 kubiko sentimetro. Pero 25 piraso lang ang nagawa nila bago itigil ang produksyon. Sa mundo ng disenyo ng motorsiklo, may mga sandaling kapansin-pansin ang linaw at pagkamalihain kung saan ang teknolohiya ay nililika ng may kakaibang inobasyon at ganda na tila lampas sa panahon nito. Ang mga ganitang motorsiklo ay may 2 posibleng kapalaran. Una, itinataas sila bilang mahalagang sandali sa industriya, mga proyektong nagpalawak ng hangganan at nagtulak sa iba na humabol. Pangalawa, sila ay nalilimutan para lamang pahalagahan ng ilan na nakakaunawa kung gaano sila kaabante sa panahon. Ang henyo, ang kanilang lumika, ay kinikilala lamang makalipas ang mahabang panahon matapos silang makalimutan kapag ang natitirang bahagi ng industriya ay humahabol na sa hinulaang hinaharap. Mapapahalagahan mo lang ang mga motorsiklong ito kapag tiningnan mo ang nakaraan at nakita mong nauna ang mga detalye nila sa mga sumunod na uso. Ganyan ang naging kapalaran ng IMME. Ang Imer 100 ay naging isa sa pinakakapanapanabik na halimbawa ng disenyo ng motorsiklo noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. At walang duda, isa rin ito sa pinakamagagandang motorsiklo sa lahat ng panahon. Isa itong makina na wala sa panahon, isang sasakyan na sumasalamin sa mga umuusbong na prinsipyo na aabutin pa ng mga dekada bago sumikat. Pinagsama ito bilang isang magkakaugnay na kabuuan at mula noon kinilala ng elite ng mga nagmomotorsiklo sa buong mundo. Ang IME ay hindi lang mahusay na kinonstruksyong motorsiklo, kundi isa ring natatanging halimbawa ng industrial design, nakakaunti lang ang nakarinig. Ganyan mga kaibigan, ang kwento ng pinakakakaibang alemang motorsiklo pagkatapos ng digmaan, ang IME R100. Dito natatapos ang aking kwento. Alam nyo na kung paano suportahan ang aking ginagawa. Mag-like kayo at mag-iwan ng komento para irekomenda ng mga algorithm ng YouTube ang episode na ito sa mas maraming tao. Kung hindi pa kayo subscribe, mag-subscribe na para hindi ma-miss ang bagong videos. Kasama nyo ang channel na Krasmoto. Hanggang sa muli nating pagkikita.